Kung tayo magpasimula, pwede niyo po bang pakibate yung katabi niyo sa pati, sabihin mo, nagpapasalamat ako at ikaw ay narito sa umagang ito. Sige, sabi. Alam niyo po, kung tayo po ay excited na makasama po ang presensya po ng Panginoon, dapat din po na tayo po ay maging excited na makita po yung ating mga kapatiran. Alam ko ng isang linggo, mapit po sa akin si Pastor, sabi niya, Pastor, Brother Noring, baka pwedeng ikaw ang maging tagapagsalita. Minsan, nangyayari ko pag nahanapin si Pastor. Pero isa po sa mga pinagpapasalamat ko, lagi pong lagi po ang Diyos yung nagbibigay po ng mensahe na pwede natin mapagbulay-bulay. Kaya naniniwala po ako sa umaga pong ito, ay meron pong ituturo ang Panginoon sa akin. Pero hindi po pong pakisabi sa kapatid, naniniwala ako ng Panginoon ay may mensahe sa iyo sa umaga ito. Amen. Okay, sa umaga pong ito, bago po ako magpasimula, meron po akong gustong tanong sa inyo. At gusto ko pong tanong na ito ay talagang pag-isipan ninyo. Kung tatanungin ko po kayo, naranasan niyo po bang mainip sa kaintay? Mainip sa kaintay, and then sa inyong pagkainip sa kaintay, ay gumawa na kayo ng isang bagay na hindi nyo dapat gawin. Diba? Meron gano'n na sa kaintay, nainip na, tapos gumawa na siya ng isang bagay at nauwi sa hindi maganda. Alam niyo po, no? Isa po sa mga siguro sa mapapansin ko po sa buhay, isa po siguro sa pinakamahirap mag-develop po ngayon ay yung tinatawag na pag-uugali po ng pagiging patience. Ano yung sinubo ko pong Tagalogin yung patience? Hindi naman pagpapasensya. Pag sinabi pong patience, yung pong pag-uugali ng pagiging mapag-intay. Diba gano'n? Sa ngayon po kasi, parang napakahirap kasi ngayon po ay, lahat ay puro, puro instant na. Di ba dati noon, kapag ikaw ay maggagata, diba, bibili ka ng niyog, bisibakin mo, kukudkudin, tapos yung pinikudkudin, lalagyan mo ng tubig at pipigil mo pa ganun para ikaw ay magkaroon ng gata. Ngayon, unang piga pala ng unang piga, pangalawang piga. Dati din noon, pagka ikaw ay magsisigaw ng sampalok, bibili ka ng sampalok, hugasan mo yan, pakukuluan mo yan, and then pagka kumukulo na, ahamuin mo, liligisin mo, and then sasalain mo para magkaroon ng pero ngayon, ay ibubuhos na lang. Actually, marami po mga instant game. Meron instant coffee, instant noodles. Marami po. Alam niyo po, itong mga ganito mga bagay, hindi naman talaga ito masama. Kasi nga, ito ay nakapagbibigay po sa atin ng convenience. Ang problema lamang po, yung po pagiging mapagmadali, minsan ito po ay nadadala natin sa ating pong buhay. At minsan din nadadala natin ito sa ating buhay spiritual. Gusto natin lahat ay madalian. Alam niyo po, ito, tandaan niyo po ito. May mga pagkakataon po na pagka tayo po ay nagmamadali at gumagawa po tayo ng isang bagay na hindi na po natin masyadong pinag-iisipan, hindi na natin masyadong pong ipinapadalangin. Minsan sa ating pong pagkamadali, ito po ay nauuwi sa pagkakamali. Ulitin ko po yun. Minsan po sa ating pong pagmamadali, at minsan gumagawa na po tayo ng isang mga bagay na hindi na po natin napag-iisipan. Minsan ito po ay nauuwi sa pagmamadali. Naalala ko tuloy yung isang lalaki. Pagkagaling niya po sa service, umuwi siya ng bahay at niyakap niya yung kanyang asawa. Sabi ng kanyang asawa, ano naman yung mga yakap-yakap na yan? Sabi ng kanyang asawa. Sabi naman ng lalaki, hindi, gusto ko lang kasi i-apply yung natutunan ko sa sermon. Sabi naman ng babae, ano ba naman ang natutunan mo sa sermon? Sabi ng lalaki, kasi sabi ito sa sermon, para daw tayo ay maging matagumpay, kinakailangan matutunan natin harapin ang mga hamon sa buhay. Isa pa rin, kinakailangan daw para tayo ay maging matagumpay, ay kinakailangan din natin yakapin maging yung ating mga pagkakamali. Kaya sabi ng lalaki, kaya nung naisip ito, ikaw ang kauna-unahang pumasok sa isipan ko eh. Parang di. Alam niyo po minsan sa pag-asawa, minsan ganun din eh, no? Parang pagka tayo ay nagmamadali, minsan nauuwi sa pagkakamali eh. Tinanong nga po yung asawa niyo, itigan niyo mabuti, yan po ba ay jackpot o isang pagkakamali? Oo, ay jackpot o sabi ni Tita. So mga po ito, tatalakayin po natin, ay patungkol po sa isang Bible character na naranasan na rin po talaga matintay. Ang problema lang, sa kanya pong pagtintay, nanginip siya eh.
sa kanya pong pagkainip, gumawa na po ng sarili ng katubahan. Ngayon nga po, nagkaroon pa ng pagkakamali. Ngayon pag-usapan po natin ang istorya po ni Haring Saul. Kaya sa umaga po ito, ang title po natin sa umaga po ito ay, sabi po dyan, Where na you? Dito na Amen. Yan po, makikita po natin sa 1 Samuel chapter 13, verse 1 to 14. Tayo na po ay dumulog sa Panginoon, tayo po ay manalangin, aning naman sa langit, minsan pa, kami po ay dumudulog sa trono po ng inyong pong biyaya, ng meron pong pagpupuri, ng meron pong pagkapasalamat. Salamat po Panginoon sa kalayaan na pwede po kaming maggulay-gulay po ng inyong salita. Lord, dalangin po namin na sa umaga po ito sa aming pong pag-aaralan. Ito po ay hindi lamang basta magsilbing aral po sa amin, kundi ito po ay aming ma-i-apply sa aming po pamumuhay. Banal na Espiritu, hinihiling po namin na nawa po kayo po ang isang magsilbing tagapagsalita po namin. At ang dalangin po namin na sa aming po mapag-aaralan, ito po ay aming mailapat namin sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay. Ito po ang panalangin namin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. So basahin po natin sa 1 Samuel chapter 13 verses 1 to 14. Medyo mahaba po ito, no? Okay, sundan nyo na lang po. Sabi po dito, Saul was 30 years old when he became king. And he reigned over Israel for 40 years. So 40 years po siyang nag-reign. Sabi po diyan, Saul chose 3,000 men from Israel, 2,000 were with him at Michmash and in the hill of country of Bethel. And 1,000 were with Jonathan in Gibeah in Benjamin. Take note, ang kanila pong mga tauhan ay 3,000 lang. And the rest of men he sent back to their home. Jonathan attacked the Philistine outpost at Jebah, and the Philistines heard about it. Then Saul had the trumpet blown throughout the land and said, Let the Hebrew hear. So all Israel heard the news. Saul has attacked the Philistine outpost, and now Israel has become obnoxious. Alam niyo po, tinignan ko po yung obnoxious. It means extremely unpleasant. Talagang hindi sila naging kalugod sa mga Philistine. And the people were summoned to join Saul at Gilgal. Sabi po dyan, the Philistines assembled to fight Israel with 3,000 chariots, 6,000 charioteers, and soldiers as numerous as the sand of the seashores. They went up and camped at Michmash, east of Beth Aven. When the Israelites saw that their situation was critical and their army was hard pressed, they hid in caves and thickets among the rock and in pits and cisterns. Some Hebrews even crossed the Jordan to the land of Gad and Gilead. Saul remained at Gilgal, and all the troops with him were quaking with fear. He waited 7 days, the time set by Samuel, but Samuel did not come to Gilgal. And Saul's men began to scatter. So he said, Bring me the burnt offering and the fellowship offering. And Saul offered the burnt offering. Sabi po sa verse 10, just as he finished making the offering, Samuel arrived and Saul went out to greet him. What have you done? What have you done? Asked Samuel. Saul replied, When I saw that the men were scattering and that you did not come at the set time and that the Philistines were assembling at Michmash, I thought, now the Philistine will come down against me at Gilgal, and I have not sought the Lord's favor. So I felt compelled to offer the burnt offering. You have done the foolish thing, Samuel said. You have not kept the command of the Lord God gave you. If you had, you would have established your kingdom over Israel for all time. But now kingdom will not endure, and the Lord has sought out a man after his own heart and appointed him ruler of his people because of you have not kept the Lord's command. 1 Samuel chapter 17. Dito po sa umaga po ito, patalakayin po natin, dalawang bagay lamang po. Una, yung reasons. Ano po bang dahilan kung bakit si Samuel ay nainip at gumawa siya ng sarili niyang mga hakbang? Pag-aaralan din po natin yung tinatawag na repercussion, yung tinatawag na ano ang naging resulta ng kanya pong ginawa. So bali bago po yun, gusto kong pag-aaralan po natin, ano po ba ang background nitong istorya po ito? Alam niyo po sa pag-aaral po ng Bible, napakahalaga po, lalo na pagka ganitong textual, ay makita po natin kung ano po yung background. Una, ang una pong makikita po natin dito, ang Israel po ay at war. Mapapansin po ninyo, kahit noon pa man, hanggang ngayon, di ba, ang Israel, hindi na talaga, nawalan talaga ng gera. Ang sabi diyan, Israel is at war with
Philistines. Alam niyo po, tinignan ko sa internet, akala ko itong Philistine, sila yung tinatawag na modern day Palestine. Hindi ko pala. Pag sinabi ko palang Philistine, yung tinatawag na Arab. Mga Arabs po pala ang kalaban po nila dito. At ang pangalawa, makita po natin yung background nito, the war is always led by the king. Ang mga gera po noon, talagang lagi po pinapangunahan talaga ng mga hari. Hindi po katulad ngayon, di ba? Yung mga head of state, minsan nasa opisina lang, nandun lang sa Malacanang. Hindi katulad ng mga panahon na yun, talagang sila ang nangunguna sa digmaan. Isa pa rin, ito po ang kakaiba po sa Israel. Yan, sabi po diyan, the Israel needed to sacrifice a burnt offering before they go to war. Ano po ang purpose kung bakit nila kailangan po ito? Ang purpose po kasi nito ay para hingin po yung favor talaga ng Lord. Kasi para pagka ginagawa po talaga nila yon, sila ay nananalo. Pero ang problema po dito, sabi diyan, this offering can only be done by the priest or the prophet. Hindi ito pwedeng gawin ng kahit na sino. Hindi pwede kahit isang king o sino pa man. Tanging ang propeta lang o kaya ang prophet ang pwede pong gumawa. Ang problema lang po dito, si Prophet Samuel did not come in the exact time. Hindi siya dumating eh. Kaya nga nasabi siguro ni Samuel, where na you? Dito na niya. Problema po dyan, King Saul offered a sacrifice. No? May pag-usapan po natin, ito po yung pinaka-background ng istorya po ito. No? Pag-usapan po natin, what are the reasons? Minsan ito po mga dahilan nito, minsan ito po ay nag-a-appeal po sa buhay po natin. No? May pag-aral natin, ang unang-una po nakita ko pong reason po dito, yung tinatawag na difficult situation. Sabihin nga po natin, difficult situation. Naranasan niyo po ba mapalagay sa difficult situation? Ngayon pag-aaral, how can we prove na talagang sila po ay nasa difficult situation? Tingnan po natin dito. No? Una, they are outnumbered. Mapapansin po natin, sabi diyan, di ba sabi ko nga kanina, sila po ay 3,000 lang. 3,000 lamang po yung kanila pong bilang. Pero tingnan po natin dito. Sabi po sa verse 5, the Philistine assembled to fight Israel with 3,000 chariots. Alam niyo po, pag sinabi pong chariots, iba yung chariot at charioteers. Pag sinabi ng chariot, yung nakakapanood po kayo ng mga pelikula, iba yung mga chariot, malalaki yan eh. Minsan merong 4 na kabayo, merong nagdadrive na gano'n, merong 2 tagapana. Siguro sa ngayon, may kukumpara natin ito na parang mga tangke no, sa ating pong malalagay. Pag sinabi naman po nandyan, sabi dyan, 3,000 chariots and 6,000 charioteers. Pag sinabi naman charioteers, minsan isa lang, isang kabayo lang, siya na rin ang pumapana. So sabi po dyan, and the soldiers as numerous as the sand of the seashores, on the seashores. So makikita po natin, 3,000 laban sa ganitong karami. So yun po ang kanilang unang-unang sitwasyon, tinatawag na being outnumbered. Pangalawa, they are already surrounded. Sabi po dyan, the Israelites saw that their situation was critical and that their army are hard pressed. Sa Tagalog po, ang ganda eh. Sila po ay nasusukol. Parang sila po ay napapaligiran na. Isa pa rin po sa kanilang sitwasyon, number 3, sabi po dyan, they started to be filled with fear and began to scatter. Okay lang sana kahit 3,000 na sila, pero matitigas. Alam niyo po sa Bible, 300 at sila legions, di po ba? Pero punong-puno, talagang buong-buo yung kanilang loob. Pero sila, 3,000 nga, pero ang kanilang pong puso ay punong-puno na ng takot. Sabi po kasi dyan, when the Israelites saw that their situation was critical and that their armies was hard-pressed, they hid in caves and thickets among the rocks and in the pit and cistern. Some Hebrews even crossed the Jordan to the land of God and Gilead. So makita po natin na puno na yung takot sa kanila pong puso. And the number 4 na kanila pong sitwasyon, sabi diyan, they did not yet receive the favor of God through the burnt offering. Sabi diyan, Saul remained at Gilgal and all the troops with him were quaking with fear. He waited 7 days and the time set by Samuel, but Samuel did not come to Gilgal.
ensoulment began. Alam niyo po, sa buhay po talaga natin, minsan kaya po tayo nakakagawa ng mga bagay na gusto natin. Minsan ito po ang nagiging dahilan. Yung po tayo po ay nalalagay po sa sitwasyon. Sabi nga sa isang kasabihan, sabi diyan, waiting will become much more hard when it is accompanied by difficult situation and time pressure. Minsan madali po maghintay, di po ba? Pero pagka iniintay mo, nandun ka pa sa difficult situation, at minsan pagka ito po ay meron pong time pressure, mas mahirap, di po ba? Alala ko po, no? Kasi po ako, late na po ako nag-asawa, magpo-40 na ako nag-asawa po ako. So maraming mga pressure, pero hindi masyadong, kasi lalaki ako Sabi nga, ang lalaki daw para kami mga old wine. Ang lalaki daw po, habang tumatagal, lalo tumataas yung value. Hindi po katulad ng babae, habang tumatagal, nagdi-depreciate yung value Sabi daw ng gano'n. Kaya naalala ko nga po yung isang sister. Nung siya po ay 25 years old, nagsimula na siya mag-pray. Sabi niya, diba, pag 25 years old, marriageable age na po yun, di po ba? Sabi niya, Lord, nung 25 na siya, Lord, bigyan mo naman ako ng mapapangasawa. So, nag-intake po siya, yun po ang panalangin niya. After 5 years, di 30 na po siya, wala pa rin. Kaya sabi niya, Lord, I'm still waiting. Yun po yung kanyang panalangin. After 10 years, 40 na siya. Sabi niya, Lord, nandiyan ka pa ba? Lord, dali-dalian mo naman. 40 na ako At nang siya po ay nag-50 na, sabi niya, Lord, talaga po ba kayo nakikinig sa panalangin? At nung siya po ay nag-60 na, sabi niya, walang Diyos! Wala nang Diyos. Parang nabago na po yung kanya pong dahil hindi po nag-meet yung kanya pong mga Minsan po talaga, kaya sabi doon, pagka tayo po, mayroon pong ipinapanalangin at hindi pa po dumadating, tandaan niyo po itong na to, sa quotation na nakita ko. Sabi diyan, if the prayer is not right, God says, no. Pag meron tayong ipinapanalangin, hindi naman tama, hinihingi natin, God says, no. Number one, number two, if the timing is not right, God says, no. Hindi pa timing And if we are not right, hindi po tama yung puso natin. God says, grow. Ito pa maganda. Sabi diyan, but if the prayer is right, the timing is right, and we are right, God says, go. Amen. Kaya dapat tayo po ay hindi po talaga dapat minsan nasa atin po ang problema mga kapatid. Alam niyo po sa Bible, meron po akong mga nakita The Bible, people in the Bible who did not give in spite of difficult situation. Ang nakita ko po dito is Shadrach, Meshach at Abednego. Alam na po natin yung istorya po ito. Di ba sabi niya nung ni Haring Nebuchadnezzar, lahat, pagka tumugtog yung mga musical instrument, kinakailangan lahat kayo ay luluhod, magpapakirapa. Pero nung tumugtog po ito, lahat po nagpakirapa, maliban kay Shadrach, Meshach at Abednego. Hindi po sila natakot. Pero makita po natin, hindi agad sila pinatay kasi magagaling itong mga batang ito Pinagbigyan po sila ni Haring Nebuchadnezzar. Sabi niya, sa susunod, kinakailangan lumuhod na kayo. Sabi ng tatlong ito, hindi namin gagawin yan sapagkat naniniwala kami na ililigtas kami ng Panginoon. At kung hindi mo kami iligtas, okay lang. Ang ginawa po nito talagang tumutong ng 2 beses, hindi pa rin sila. Kaya sila po ay inilagay talaga doon sa hurno. Pero makita po natin, sila po ay sinamahan ng Panginoon. So tandaan po natin, kahit po sila ay nasa difficult situation, hindi pa rin sila natinag. Isa pa rin po siguro si Paul and Silas. Makita po natin yung mga panahon na yun na talagang sila po ay nangangarap, pero masamang itong batang ito ay inaalihan po ng masamang espiritu. Pero makita po natin, yung ito po yung pinalayas ni Paul and Silas, nagalit po yung may-ari, yung amo at sila po ay pinakulong. Pero ano po ginawa nila, Paul and Silas? Di ba sila po ay umawi, at hindi po yung ginawa sa kanila, sila po ay kinulong, ipinapangaw yung kanilang mga paa at kamay, pero sila ay hindi po natinag. Sila po ay nagpuri at umawit pa rin po sa Panginoon. Isa pa rin po siguro sa pinakamatindi po rito ay si Joseph.
Ang tindi po ng kanya po mga pinagdaanan po rito. Pero nakita po natin na sa kabila ng kanya pong pinagdaanan mga sitwasyon, mahirap na sitwasyon, hindi po siya bumigay. Kaya makita po natin dito, no? Makita po natin talaga dito na kahit po ang mga mananampalataya, kahit po ang mga anak ng Diyos, kahit po ang mga taong maka-Diyos, ay talagang pwede pa rin palang dumaan talaga sa mabibigat po na sitwasyon. Kayo po ba yung mga pa mga kapatid? Alam niyo po ba kahit mga pastor kahit mga pastor dumadaan talaga sa mabibigat na sitwasyon. Nalala ko po yung isang kaibigan kong pastor. No? Isang araw po, habang siya po ay nasa opisina, meron po dumating na lalaki doon sa kanyang opisina. Sa kanya po pagkagulat, ito po lalaki nito ay may dalang itak. At talagang punong-puno talaga ng dugo yung kanya pong damit. Sabi ng pastor, ano nangyari sa'yo? Bakit naman punong-puno ng dugo? Yung damit ko, may dalang pang itak. Sabi naman ng lalaki, pastor, pasensya na po kayo kasi gusto ko pong lumapit po sa inyo. Gusto ko po kasi humingi ng panalangin itong episode kasi nakapatay po ako ng tao eh. Sabi naman ng pastor, bakit mo naman pinatay? Alam mo naman masama ang pumatay. Sabi naman ng lalaki, actually, wala naman akong kabalak-balak patayin itong taong ito eh. Nag-uusap lang kami eh. Kaya lang yung pag-uusap namin, nakauwi sa pagkatalo. Sabi naman ng pastor, ano naman ba yung pinag-uusapan nyo na nakauwi sa pagkatalo? Sabi ng lalaki, kasi pinagpipilitan itong taong ito na may Diyos. Ako naman, naniniwala ako na walang Diyos. Kaya kinukulit na ako, may Diyos, may Diyos. Sabi ko naman, walang Diyos. Kaya ang ginawa ko, pinatay ko na lang po siya. Sabi naman ng lalaki sa pastor, pastor kayo po, naniniwala po ba kayo may Diyos? Sabi ng pastor, nung tayo itak, dati, binigay si pastor. Sa bagay, mahirap naman yun. Talagang mahirap manindigan pagka ganun, hindi po ba? May nakahambang itak sa inyo. Pero minsan nakita po natin, nasusubok po minsan po nasusubok po yung ating pong pananampalataya, yung pong katapasan pagka kayo po ay dumadaan na po sa mga mahirap na sitwasyon. Ang aral po dito mga kapatid, even in the midst of difficult situation, dapat hindi po tayo magbibigay. Sabihin mo nga sa kapatid mo, kapatid mo kaya naman agad bibigay. So yung po nakita ko po kay Saul. Isa po sa mga naging dahilan kung bakit siya po ay gumawa ng anumang bagay na hindi po dapat, yung tinatawag na difficult situation. Pangalawa po, nakita ko po dito, yung tinatawag na unfulfilled expectation. Minsan ito mahirap yung para bang meron kang inaasahan. Minsan pagka hindi namimit yung ating pong inaasahan, minsan ito po ay ikakabigay po sa atin ng disappointment. Ngayon, how can we prove na hindi po na-meet yung kanyang expectation? Sabi po sa verse 8, ang sabi po dyan, he waited 7 days, the time set by Samuel, but Samuel did not come. Makikita po natin dito, si Samuel, nagsabi siya, okay, 7 days, darating ako. But sabi dyan, but Samuel did not come to Gilgal, and Saul's men began to scatter. So he said, bring me the burnt offering and the fellowship offering, and Saul offered up a burnt offering. Actually, sa totoo lang, hindi naman talaga late si Samuel eh. Kasi hindi sinabi dyan, at the 8th day, Saul offered, hindi eh. During 7 days pa rin eh. Ang problema lang, nalate lang siguro si Samuel ng ilang oras eh. Kasi sabi doon, habang nag-o-offer si Saul, dumating eh. Hindi naman siya talagang late na late. Hindi pa naman natatapos yung buong araw ng paghahandog yung 7 days. Pero siya po ay bumigay na kagad. Nainip na kagad po siya eh. Di ba sa buhay po natin, minsan pag tayo po ay meron pong inaasahan at hindi po nagkakaroon ng katuparan, minsan ito po ang nakapagbibigay po sa atin ng pagkadismaya. Di po ba? Maging sa buhay may asawa, di po ba? Nakaka-relate ba ito sa may buhay may asawa? Minsan meron ini-expect si Mrs., hindi natutugunan ni Mr. Minsan naman po may ini-expect si Mr., hindi natutugunan. Parang naalala ko din po yung isang story na magkumpare. Sabi niya, pare, bakit naman malungkot ka? Oo nga pare, malungkot ako. Kasi nag-away kami ng Mrs. ko eh. Birthday na birthday pa naman niya. Sabi naman naman,
Kalungkot nga talaga yun. Kasi birthday na birthday niya, nag-aaway. Alam mo ba pinag-awayan niyo? Sabi naman ng mister, kasi nung 1 week before na mag-birthday siya, tinanong ko siya, ano bang gusto mong regalo ko sa'yo? Sabi naman ng babae, okay kahit ano, basta something with diamond. Sabi nung gano'n. So nung after ng birthday niya, nung pagka-birthday niya, binigyan ko siya ng regalo. Kaya lalo siya nagalit eh. Sabi naman isang kumpare niya, pambira ni misis mo, binigyan na nga ng regalo, nagalit pa. Bakit ano bang binigay mo? Kasi sabi kasi ng misis ko, something with diamond, kaya yun, binigyan ko siya ng ano, baraha. Kaya minsan naman, sabi nga naman, ang dami naman diamond, baraha. Minsan ganun meron tayong inaasahan, pag hindi ko nagkakaroon ng katuparan, yun ay nakapagbibigay po ng disappointment po sa atin. Alam niyo po sa Bible, sabi niya, in life, sometimes it is very difficult if we set a strict timetable and set a very high expectation. Yan, minsan nahirap po pagka meron tayong mga timetable sa buhay po natin. Bagamat minsan maganda rin dahil ito po ang nagpupursige sa atin para magsumikap. Pero pag minsan naglalagay po tayo ng mga timetable na rin, itong kinakailangan, may asawa na ako ito. O kinakailangan, milyonaryo na ako itong taon na ito. Minsan po, maganda yun, pero minsan di po, may mga disadvantages. Kasi minsan, pagka hindi po natutupad, nagkakaroon po tayo ng disappointment. Maganda po na meron po tayo mga deadlines, pero dapat ito po ay adjustable pa rin. Di po ba? Dapat ito po ay nakasubmit pa rin sa kalooban po ng Panginoon. Alam niyo po sa Bible, meron akong nakitang isang lalaki na talagang nakaranas din po siguro po ito ng disappointment. Yun po ay si Jacob. Alam niyo po ba si Jacob? Sa Bible. Diba yung mga panahon na yun, nung sila po ay binantaan ng kanyang kapatid na si Isa, pumunta po siya doon sa kanyang uncle na si Laban. Si Laban, meron po siyang 2 anak na babae, si Leah, at saka si Rachel. Nung nakita po ni Jacob si Rachel, na-inlove kagad siya. Sabi niya, maglilingkod ako ng 7 years para mapakasalan itong si Rachel. Ganun yan nangyari siya. After 7 years, natapos niya, pero nung ikakasal po siya, during the honeymoon, kasi nung mga panahon na yun, ang mga ikinakasal, dapat tabing eh. Nung nakita niya, hindi naman ikaw si Rachel, si Leah. So napakalaking po ito, napakalaking disappointment para sa kanya. Pero nangyari po dito, okay lang. Another 7 years. So makita po natin dito, yun po pala mga disappointment. Minsan, ito po ay pwede po natin mapagtagumpayan. Minsan pagka hindi po nami-meet yung ating mga expectation, minsan ito po ay pwede po natin mapagtagumpayan. Yung pagkadismaya. Pero minsan naman po, may mga tao pong nagdidismaya, na meron sila pong inaasahan, at nagdidismaya sila, gumagawa sila ng mga bagay na hindi na po talaga naaayon. O hindi na po talaga nagiging kaaya-aya. Parang yung istorya po ng isang bata. True to life ito. Itong bata pong ito, nung siya po, ang kanya pong kahilingan lamang po dito ay magkaroon lamang po ng isang bisikleta. Kaya nung siya po ay umatid po ng misa. Ano ba tawag dun sa misa de Gallo na tawag dun? Misa de Gallo, pagkasimpang gabi. Ang sabi ng pare, kung sino man sa inyo ang merong kahilingan, ang gawin nyo lang, isulat nyo sa papel, at ilagay nyo doon sa malapit sa bilin, at ilagay nyo doon sa malapit doon sa imahe ni Baby Jesus. So ginawa ng bata, sumulat sa papel. Sabi niya, Dear Jesus, nais ko po na magkaroon ng bagong bisikleta. So nilagay niya po doon sa estatwa po ni Baby Jesus. Nung pagkaroon ng Pasko, walang nangyari. So pangalawang taon, gano'n naman ang sinabi ng pare. Sabi ng pare, kung sino man sa inyo ang merong kahilingan, isulat mo lang sa papel. So ang ginawa ng bata, gano'n naman, sumulat na naman sa Lord, gusto ko po talaga ng bisikleta. Inilagay niya naman. So, sa pangalawang beses, hindi na po talaga nagkaroon ng katuparan. Sa pangatlong beses, sinabi niya naman ng pare, pero sa pagkakataong ito, hindi na po siya sumulat. Hindi na po niya ginawa yun. Ang ginawa ng bata, nung matapos po yung Misa de Gallo, pumunta siya po doon sa malapit po sa Belen. Ang ginawa niya, kinuha niya po yung imahe ni Virgin Mary at nilagay niya po sa kanya pong backpack. Pero bago po siya umalis,
Sabi niya, sumulat siya dun sa isang papel, sabi niya, Dear Jesus, sa darating na Paskong ito, pag hindi niyo pa ibinigay yung bisikletang hinihingi ko, sinisiguro ko sa iyo, hindi mo na makikita namin mo. Babala! Huling babala ko. Minsan, ganun po tayo dito ba? Minsan, pag hindi mo natutupad yung ating pong mga kahilingan, gumagawa na tayo ng mga bagay na hindi ayos. Pero tandaan po natin, minsan, ito po mga disappointment. Ito po ang magiging daan din po para po, minsan pagka ito po, nagiging daan din po para gumawa tayo ng mga bagay na hindi po kalulog-lulog. So, difficult situation, ano ba yung pangalawa? Unfulfilled expectation. And ang pangatlo po, na nagiging dahilan din, yung tinatawag na leaning on his own comprehension. Yung pong pananangan sa ating pong, sa kanya pong sarili. Sabi po dito sa verse 10, paano po natin patutunayan po ito? Sabi po sa verse 10, just as he finished making the offering, Samuel arrived. Ito yung sinasabi ko po kanina. Habang siya ay nag-o-offering, dumating si Samuel. And Saul went out to greet him. What have you done? asked Samuel. Saul replied, when I saw that the men were scattering, and you did not come at the set time, and that the Philistines were assembling at Michmas. Ito yung pinatawag na I thought. Sabi niya, I thought. Sa Tagalog, parang sinabi niya na parang naisipan ko. Sa isipan ko, now the Philistine will come down against me at Gilgal, and I have not sought the Lord favor. So I felt to compel to offer the burnt offering. Minsan ito po nangyayari. Diba? Parang okay naman siguro na mag-offer. Yun po minsan ang nangyayari po sa atin. Minsan, sa ating pong sariling karunungan, minsan gumagawa na talaga tayo ng sarili natin mga habang. Diba sabi po sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, sabi po yan, trust in the Lord with all of your heart, and lean not with thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Ang sabi po ng iba, basta magtiwala ka lang sa Panginoon, okay na, hindi ko totoo yan mga kapatid. Sabi po dyan, trust in the Lord with all of thine heart. Dapat kasama talaga yung puso talaga natin. Ang sabi dyan, and lean not unto thy own understanding. At sabi dyan, in all thy ways, lahat po dapat ng ating po mga balakin ay dapat po nating isinasangguni po talaga sa Panginoon. Amen. Sabi po nga po dito, ito po yung mga tinatawag na people who lean in their own understanding. Ito po yung mga tao na nakita ko po na nanangan sa kanilang sariling karunungan. Sabi po dyan, ito po ay si Sarah. Diba pinangakuan sila ng Panginoon na makakaroon ng anak? Pero itong si Sarah, hindi ang tagal kasi dumating, kaya itong sabi niya kay Abraham, siguro baka pwede na lang ang katulong ko ang anakan mo. Siguro nung nakita po ni Abraham, ang ganda ni Hagar, okay yan. Okay ang idea na yan. So minsan, sa kanila pong ginawang pananangan sa kanilang karunungan, nagkawindang-windang po talaga ang buong mundo. Dahil sa kanila pong pagkakamali. Isa pa rin po dito ay si Lot. Diba na-explain ko na ito dati, si Lot. Nung siya po ay pinamimili talaga ni Abraham. Pag pumunta ka dito ako sa kabila. Pag pumunta ka naman dito ako. Nung nakita ni Lot yung magandang lupain, mapapansin po natin, hindi na po siya nag-pray. Hindi na rin po siya humingi ng payo sa kanyang uncle. Kaya pinili niya yung para sa kanya ay makagaganda. Kaya nangyari, nagkawindang-windang din po yung kanya pong mga po. Kaya napakahirap po Napakahirap pagka tayo po ay manananan sa ating pong sarili tayo. Hindi pa ba kayo mga kapatid? Amen. Sabi mo nga sa kapatid mo, napakatahimik ka kapatid, huwag kang manangan sa iyong karunungan. Amen. Yun po, So yun po, nakita ko po mga reasons. Una po, difficult situation. Pangalawa, unfulfilled expectation. And number 3, ano yung pangatlo? Nakalimutan ko agad. Leaning in his own. Ngayon, usapan po natin,
yung repercussion. Sa kanya pong ginawang ito, ano po ang naging bunga ng kanya pong ginawa? Meron pong mga nakitang tatlo din. Una, yung tinatawag rebuke. Sabi po dyan, you have done a foolish thing. Sabi po ni Samuel sa kanya. You have done a foolish thing. Samuel said, you have not kept the Lord your God gave you. Ang galing naman ko ni Samuel. Sabi niya, you have done a foolish thing. Hindi niya sinabi, you are fool. Magkaiba yun eh. Hindi niya sinabing, ikaw ay hangal. Hindi po ganyan ang pagkakasabi ni Samuel. Ang sabi po ni Samuel, kahangalan yung ginawa mo. Dapat po talaga minsan may matututunan po tayo sa propeta. Minsan kasi, hindi niya, hindi niya sinabing, ang tanga mo, hindi po ganun sinabi niya eh. Hindi sinabing, parang sinabi niya, yung ginawa mo katangahan. Parang gano'n, magkaiba po yun eh. So siya po ay nirebuke ni Samuel. Alam niyo po minsan sa buhay po natin, pagka tayo po ay pinagsabihan po ng mga taong hindi makadiyos, parang okay lang kasi hindi naman nila tayo kilala eh. Pero pag tayo po ay pinagsabihan ng mga taong makadiyos, parang mas mabigat ang dating. Ganito po nangyari po kay Samuel. Ang mismong nag-rebuke sa kanya, ay ang propeta po ng Diyos. Number 2 po na nakita ko po dito, yung tinatawag na removal. Sabi mo dyan, you have done a foolish thing, Samuel said, you have not kept the command of the Lord your God. If you had, you would have established your kingdom over Israel for all the time. But now, your kingdom will not endure. Makikita po natin dito na wala yung paghahari ko sa kanya. Alam niyo po kasi ng mga panahon na yun, parang monarchy eh, dito ba? Ngari ang ama, hari, yung mga susunod na anak niya, susunod. Pansinin po na ito parang revelation po talaga ng Panginoon sa akin. Kung baga sa si Saul po ang nakagawa ng pagkakamali, pero minsan yung resulta, bumaba sa kanya pong pamilya. Minsan po sa buhay po natin, pag tayo po, especially pag tayo po yung mga magulang, mga ama, inanatahanan, minsan pag tayo po ay nakakagawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya, minsan ito po ay epekto sa ating po mga anak, sa ating po mga pamilya. Kaya dapat magiging maingat po talaga tayo. So yun po nangyari po sa kanya, he rebuked, he was removed, and number 3, ito po mahirap, tinatawag na replacement. Siya po ay pinalitan. Napakasakit siguro yung gano'n nangyari. Yung mga palitan. Kaya nga pala nakikita ko yung mga nagbabakasyon, namimili sila nung mag-replace kanila. Yes! Kasi minsan nagugustuhan ng amo eh. Minsan pinapirate eh. Kumbaga sa wag mo nang intindihin nyo, ikaw na lang kukuhanin to. Di ba napakahirap po na ma-replace, di po ba? Sino po nakaranas na ito ma-replace? Napakasakit, di po ba? Yun po, dito naman kaya siya na-replace dahil po sa kanya po mga kapabayaan. Actually, ito po si Saul, 2 beses na ginawa eh. Di ba mapapansin nun? Dati nun dun sa sa mga Filistan. Isa pa eh, pero isang ginawa. Sabi kasi ng Panginoon sa kanya, lipulin mo lahat ng dito naman Amalekites. Lipulin mo lahat ng mga Amalekites, mula sa hari hanggang sa mga bata, pati mga hayop. Yung po utos ng Diyos sa kanya, magitan po ni Samuel. Pero ang ginawa po ni Hari Saul, itinira niya yung hari. Kasi po ng mga panahon na yun, ipinaparada ng hari eh. Yung mga nabibigay, parang ito yung pinaka-trophy nila eh. At hindi lamang yun, yung mga mataba, na mga tupa, in-reserve at in-offer yun. Kaya sabi ni Hari Saul, nagawa ko na yung lahat ng mga pinapatupad ng Panginoon. Pero sabi naman ni Samuel, ano yung naririnig kong iyakan ng mga tupa? So makita po natin ito, 2 beses na itong ginawa. Kaya siya po ay hindi po nagiging masunurin talaga sa Panginoon. Alam niyo po, ito po nakita ko po na katotohanan. Pag tayo po ay hindi po nagiging masunurin sa mga utos po ng Panginoon, may mga may mga repercussion, may mga dating o may mga resulta po na hindi po makabubuti para sa atin. Kayo po ba yung nandiyan pa mga kapatid? Malali pa po ako matapos. Ito po magandang bagay po na ito po, ikinagagad na po ng message. Yung bang some practical ways to do while we are waiting. Habang tayo po ay nag-iintay,
Tulad nga ng sabi ko kanina, mahirap mag-intay ngayon, lalo na po ngayon gusto natin lahat mabilisan. So what are the practical ways we can do while waiting? Number one, nababasan niyo po ba mga kapatid? Sabi diyan, don't be affected to the situation that we are facing. Huwag tayong padadala sa sitwasyon. Sabi po diyan, I waited patiently for the Lord and turned me and heard my cry. Itong salmista ito, hindi lang siya basta naghintay eh. Kundi siya po ay naghintay ng patiently. Dapat pala pag tayo po ay naghihintay, may kasamang patiently with the Lord. Sabi diyan, He turned to me and heard my cry. Pangalawa, do not depend on our own understanding. Sabi diyan, trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Isa yun sa mga bagay na pwede po natin huwag tayong dumipende sa ating pong sariling katalinuhan. Isa pa rin, ito po maganda. No? Yan. Put your trust to the ways and timetable of the Lord. Naniniwala po ba kayo ng Panginoon meron siyang timetable sa atin? Yes. Sabi nga po dyan sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, sabi yan, there is a proper time for everything and the season for every activity under the heaven. Meron pong tamang panahon ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. Sabi po dyan sa Isaiah din, Isaiah chapter 55 verse 89, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Iba po talaga ang pag-iisip po ng Panginoon sa atin. Mas maganda po ang plano po ng Panginoon po sa atin. Number 4, na pwede po natin magawa, ito maganda. Do what is humanly possible and leave the rest to God. Pag tayo po iniintay, huwag lang yung para bang wala kang ginagawa. Dapat po habang tayo po iniintay, meron po na tayong ginagawa. Hindi parang katunganga ka na parang tayong siluwang tamad na ang bayabas inaantay po natin. Ibig po sabihin lamang, tulad nung ginawa po namin habang kami po ay nag-aantay po ng papel noon. I-check namin, minsan i-check namin patungkol sa attorney, ano ba, kumusta na ba yung kondisyon ng aming pong papel. Dapat ganun, pag tayo po meron pong inaantay, kinakailangan ginagawa po natin, yung magagawa po natin, at yung mga bagay na hindi po natin kayang gawin, ipinagkakatiwala po natin sa Panginoon. Number 5, ano ba yun? Make sure that you use your time valuable while we are waiting. Hindi tayo hintay tapos nasasayang lang po yung oras po natin. Dapat habang tayo po ay naghihintay, at maganda rin po, minsan, nag-aantay po tayo ng trabaho. Bigyan mo naman ako ng trabaho. Dapat po, sa bahay nagpa-practice na tayo. Kumbaga sana, hindi rin yun, Lord, gusto ko na mas magandang trabaho. Pero kung trabaho ito nasa sa'yo, hindi mo pinag-iigay. Paano ka bibigyan ng higit na mas magandang trabaho? Dito pa lamang, hindi ka excellent eh. Hindi tayo excellent. Dapat, kumbaga sana, humihingi tayo ng mas magagandang mga trabaho. Pero itong mga kasalukuyang trabaho ginagawa natin, ay talagang mahusay na po talaga tayo. Isa pa rin, tandaan po natin, anong number na po yan? Number 6, think that there are benefits we can develop while we are waiting. Alam niyo po, pag tayo po ay nag-iintay, minsan nade-develop yung ating patience, nade-develop po yung ating pong character, nade-develop po yung ating pong pagtitiwala sa Panginoon, at marami po pong mga bagay ang pwede pong ma-develop po sa atin kung tayo po ay nagtitiwala po sa ating pong Panginoon. Number 7, sabi po dyan, wait, mahalaga din po ito mga kapatid. Wait with anticipation and discernment. Minsan nandiyan na yung tugon ng Panginoon hindi tayo nag-discern. Minsan naman, merong ibinibigay ang kaaway na opportunity, tapos doon ka pumupunta, doon tayo pumupunta. Dapat abang tayo po ay naghihintay, dapat tayo po ay discerning. Kasi po, habang tayo po ay naghihintay, minsan nandito po ang Diablo Nagbibigay din po siya ng magagandang mga opportunity. Kung hindi po tayo nagiging maingat, kinakailangan wait with anticipation and discernment. Anong oras na? So, ngayon na po ako matapos, Bilang review lang po, Recap lang natin.
Meron po bang inatandaan sa ating po pinag-aaralan na ako? Ano po yung reasons? Tatlo, sino po mga sagot? Bibigyan natin ng dyan. Ano po yung number 1? Difficult situation. Difficult situation. Ang pangalawa? Leaning by his own comprehension. Alam niyo po, hindi po ako magsasawa kung sabi ko sa inyo na dapat pag nakikinig po tayo ng message, kailangan active learning po tayo. Lagi ko nga po sinasabi, how can you apply the things that you have not remembered? Ano po yung naging repercussion? Ano yung una? Pangalawa. Ang daling tandaan yan mga kapatid, tatlo lang. Napakahalaga po dito mga kapatid. Napakahalaga po na sa ating pong buhay, matuto po tayo. Ang maganda po sa Bible, pag tayo po yung babasa ng mga istorya, hindi lamang ito basta malaman natin yung istorya, hindi matuto natin yung mga aral. So in conclusion, sabi po dyan, sabi nga ni Pastor, divine direction. Sabi po dyan, divine direction is always available. But it can also be missed. We become impatient, leaning with our own understanding, and do our own way without God's permission. Alam niyo po yung divine direction, napaka-available yan sa bawat isa po sa atin. Pero ito pong divine direction na ito, pwede po natin ma-miss. Kapag tayo po ay naging mainipin, nanangan na po sa ating pong sariling karunungan at gumawa na po tayo ng sarili nating hakbang nang wala yung blessing ng Panginoon. Pangalawa pong conclusion, tinagalog ko kasi mas maganda pag Tagalog. Diretso na po ako, bulagay nyo kasi ako. Sabi ko dyan, sa ating sobrang pagmamadali at paggawa ng ating sariling kaparaanan, pwede nating makamit yung ating inaasahan. Pero hindi natin matatanggap ang mga magagandang bagay mula sa Diyos na sa ating Kanyang inilalaan. Mas maganda, parang mas maganda pag sa Tagalog. Kumbaga sa ating sobrang pagmamadali, pwede naman natin magawa yung gusto natin. Okay na magagawa natin yon. Ang problema lang, mamimiss natin yung magandang bagay na sa ating inilalaan ng Panginoon sa atin. Pero kung tayo po ay magiging mapag-intay, maaasahan po natin na ibibigay po ng Panginoon yung pinaka-the best para sa atin. Ngayon mga kapatid, meron tayo natin tumayo, nagawin ko yung lahat ng mga musicians. Nung ako po ay bago-bago pa lang ng mananampalataya, meron pong sumikat na kanta na In His Time. Sino mo nakakaalam ng In His Time? Kasabi po dyan, In His Time, He makes all things beautiful in His time. Minsan po hindi nangyayari yung beautiful things sa buhay po natin kasi nga in our time, in our schedule, in our sariling diskarte. Pero kung hahayaan pala natin na yung timing ng Panginoon, yung kaparaanan ng Panginoon, ang siyang mangyari, hindi tayo mangiinig, hindi tayo magmamadali, makakamit po natin yung magandang inilalaan ng Panginoon sa atin. Pagdali po tayo manalangin at tayo tulong sa Panginoon. Father, in the mighty name of Jesus Christ, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat sa Bible, meron po kami mga makikita po mga istorya, Panginoon. Ang mga istorya po ito ay pwede po magsilbing aral po sa amin. Lord, sa umaga nga po ito, Panginoon Diyos, nawa ito po nangyari po kay Haring Saul. Dahil siya po ay nainip, gumawa na po siya ng sarili po na diskarte. Ang problema po, naging malaking kapahamakan ito para sa kanya. Marami po mga bagay na dapat sa amin nangyari po sa kanya, subalit hindi po nangyari. Dahil po siya po ay hindi niyo po sinunod ang inyo po mga kautusan. Subalit sa mga pagkakataon ito, Panginoon, kami po ay dumudulog sa iyo. Hinihiling po namin ang iyong patuloy na pagsama po sa amin. Awitin po natin itong awitin ito. Hallelujah. You make all things beautiful. He makes all things beautiful.
sitwasyon na inyo pong kinalalayan. Marahil po ang iba sa atin po dito ay nasa mahirap na sitwasyon at parang tayo po ay nadadala na gawin yung mga bagay na gusto po natin. So tandaan po natin, sapat po ang biyaya po ng Panginoon. Kaya niya po tayong palakasin, kaya niya po tayong bigyan ng karunungan. Kaya kung sa umaga po ito, kayo po ay nangangailangan ng divine direction. Kung kayo po ay nangangailangan ng karunungan, kayo po ay nasa panahon ng pagdidesisyon. Pwede niyo po bang itaas ang inyong mga kamay at kayo po ay aking mong ipapanalangin. Father, in the mighty name of Jesus Christ, narito po kami, Panginoon. Nakataas po yung aming po mga kamay. Pagkilala po na kung sa aming sariling karunungan, sa aming sariling kakayanan, pwede po kami magdesisyon, Panginoon. Subalit po ay mauwi lamang po sa pagkakamali. Kaya Panginoon, sa pagtaas po namin ang aming pong mga kamay, ito po ay papapakita po namin na kami po ay lubusang dumidepende po sa iyo, Panginoon. Lord, sabi niyo po sa inyong mga salita na kung kulang ang karunungan ng bawat isa po sa amin, humingi kami sa inyo at kayo po ang saganang magkakaloob nito at hindi mo nalutuban. Kaya Lord, sa pagtaas namin ang aming pong mga kamay, dalangin po namin sa bawat desisyon na aming pong gagawin, ang inyong pong direksyon, ang inyong pong divine direction, Panginoon, ang inyong pong karunungan, Panginoon, Diyos ang sumaamin, Panginoon. Lord, ilayo mo po kami, Panginoon, sa anumang mga pagkakamali, O God. At ang dalangin po namin ang inyong pong banal na Espiritu, ang siyang patuloy na magbibigay sa amin ng kalakasan at karunungan, Panginoon. Lord, sa iyo namin itinitiyak at tiwala, Panginoon, sa mga sitwasyon na aming pong pinagdadaanan, dalangin po namin, O God, na ito po'y aming malampasan, ito po'y aming mapagtagumpayan, at hilingin po namin, Panginoon Diyos, na makamit namin yung mga magagandang bagay na iyong inilalaan po sa aming pong buhay, Panginoon. Lord, I speak blessings sa inyong mga anak na narito, Panginoon, sa kanila na nakataas, sa kanilang mga kamay, Panginoon. I speak blessing. Pagpalain niyo po sila, Panginoong Diyos, at naman pong dinidesire na kanila pong mga puso, Panginoon. Ito po inyo pong ipagkaloob sa inyo pong kapanahunan, sa inyo pong kaparaanan, at sa inyo pong kalooban, Panginoon. Kaya Lord, ngayon pa lamang ipinagpapasalamat na po namin yung lahat ng mga mabubuting bagay na ilalaan mo sa amin, ibibigay niyo po sa amin. Kaya sa iyo namin ibinabalik, Panginoon, ang lahat ng papuri, lahat ng pagpapasalamat. Ito po ang panalangin namin sa pangalan po ng aming pong Panginoon Jesus. At lahat ay magsabi ng Amen. Amen.